Mainit na issue ay ating pag-uusapan dito sa Ugnayan sa Himpapawid. At tulad po na nabanggit namin kanina sa ating opening segment, tatalakayin natin ang issue patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na inaresto, nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague. Ngayon pong gabi, ang tema ng ating ika-219th episode dito sa Ugnayan sa Himpapawid ay Duterte panagutin. Mag-iisang buwan na buhat ng maaresto at maditine sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kabi-kabila ang mga protest rally favor sa kanya, lalo na nung araw ng kanyang kaarawan at kung saan ay nagmistulang birthday party na kumpleto sa handaan, kantahan at pagsigaw ng Bring Duterte Home. Ngunit kasabay din ng mga panawagang ito na mapauwi ang dating Pangulo at mapawalang sala ay ang mga sigaw naman ng mga nasa kabilang panig. Ang panawagang Duterte panagutin. Ito ay dapat lamang dahil sa lakas ng ebidensyang niharap ng mga pamilya ng mga naging biktima ng extrajudicial killings nung siya ay nanunungkulan pa, makatarungan lamang na siya ay papanagutin at singilin sa salang pagkitil sa mga buhay ng mga taong hindi na nagkaroon ng pagkakataon na maipagtanggol sa korte ang karapatang mabuhay at mabigyan din ng kaukulang respeto ang mga nadamay na inosente at mistulang mga collateral sa drug war na kanyang pinasimulan. Ngayon maghihintay na lamang ng takdang araw sa Setyembre 23 para sa pagdinig sa kumpirmasyon ng kaso, malabo nang mapauwi pa ang dating Pangulo. Ang hakbang na ito ng International Criminal Court ay pagpapatunay lamang na makatwiran ang isinusulong nating panawagan na papanagutin si Duterte, pati na ang mga naging kasabwat niya sa pagpapatupad ng war on drugs, at tayong lahat ay umaasa na magpapatuloy ang proseso ng paglilitis at ibababa ang katarungan pabor sa mga biktima at mapapanagot ng tuluyan ang berdugong pinuno. Kaya ang sigaw ng mamayan, ng mga ordinaryong mamayang Pilipino, hindi lamang ng mga biktima ng EJK, Duterte panagutin. Kapjin? Tama nga, at napapanahon yung tema na dapat maintindihan natin kung ano yung mga issue na to. At bilang pagpapakilala sa ating panauhin, siya po ang chairperson ng Bayan Europe, retired professor, Doctor of History and Sociology sa University of the Philippines, visiting guest professor at Detzin Institute sa Berlin, Germany. Wala pong iba kundi si Professor Phoebe Somaria Sanchez. Magandang gabi po uli, Professor. Magandang gabi po sa inyo, mga kap. Marami po tayong tatalakaying mga tanong. Umpisahan na po natin at para tayo po ay makarami. Ang una pong katanungan, ano po ba yung crimes against humanity na isinampas sa ICC? Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay nagkaroon ng isang programa na malawakan ang pagpatay. Ang epekto ay malawakang pagpapatay, sistematiko at programatiko. Kapag sinasabing sistematiko, planado at talagang binubura ang sistema ng criminal justice, na wala ang sistema sa hudikatura na tatalakayin muna ano ang mga ebidensya ng mga kasalanan ng isang taong may ginawang mali sa batas, saka na siya ay papatayin. Pero wala talagang batas na nagsasabi na pwedeng patayin ang isang tao. Kaya lang, ito yung mga resulta ng programa sa war on drugs. Kailan nag-umpisa ang war on drugs? Ang programa ni Duterte dati pa in 2011, bilang siya ay mayor sa Davao, ay nakagawian na kapag meron silang alam na gumagamit ng droga, ay programa nila ay papatayin. At saka meron siyang ginawa na
death squad. Kaya masasabing systematic and programmatic kasi gumawa ka ng squad. Ito ang iyong army na siyang itutulak mo na papatay ng mga tao na ang sa tingin mo ay may ginawang kasalanan. Pero wala yan sa batas. Kahit saang batas sa ating bansa, walang nakasaad doon na maaari mong patayin ang isang tao dahil meron siyang isang paglabag sa batas. Wala tayong death penalty sa Pilipinas. And then, ito ay naging praktika ni Duterte. Saan ka makakuha ng isang programa ng pamahalaan na ang panawagan papatayin ang mamamayan? Ito lang kay Duterte. Tapos siya'y naging presidente sa 2016 until 2022. Nung umupo siya sa 2016 to 2022, inimplement niya ang WOD, War on Drugs, na isang programa sa US State Department na ang tawag Operation Pacific Eagle. Ang pinupunto ng Operation Pacific Eagle ay hawakan ang mga dating kolonya at mga dating neokolonya. So, kanya meron siyang suporta, $6.5 million per annum, umpisa noong 2016. Kahit halongkatin, mag-chat GPT kayo, pwede niyong makita yan sa portal ng US State Department. Ang tawag ng program, Operation Pacific Eagle. Pero sa Pilipinas, ang tawag niyan, Plan Kapanatagan. Inimplement din yan sa US, sa Colombia, Plan Colombia. Sa Mexico, ang tawag niyan, Plan Merida. Pero sa atin sa Pilipinas, Plan Kapanatagan. Tapos may partikularidad. Memorandum Order number 32, Memorandum Order, Executive Order number 70, Oplan Tokhang 1, Oplan Tokhang Double Barrel, Oplan Sauron 1, Oplan Sauron 2. Yon, nagiging sistematiko, programatiko na pagpatay. At marami ang namamatay. Ngunit, taliwas sa sinasabi na war on drugs, hindi kartel ng droga ang pinapatay. Ordinaryo at mahihirap na mga tao ang pinapatay. Yun po. Ang ibig niyong sabihin, Professor, ito palang ni Duterte ay US sponsor. Opo, US sponsored, pero kasi nakulangan siya sa pondo nitong mga huling parte, inaaway niya ang US. Tapos, ang ginawa niya, makipaglaro din siya sa China to pressure the US na dagdagan ang pondo. Ganyan. Tapos, kaya sinabi natin na systematic, programmatic, kasi nga, nakikita natin na ang isang institution, the Philippine National Police, ito ang PNP at ang PIDEA, yung Drug Enforcement Agency, is being, nagpa-partner yung PIDEA at saka PNP, na imbes na sila ay sweldado ng ating buwis para protektahan tayo, ay binabayaran pala sila. Meron silang bayad, meron silang extra pay if they shoot batay doon sa narco list. So, Yun po yung reward. realistic, Nasabi ng reward. may reward. So, dumami ang patayan kasi nga, mayroong pera eh. So, lumabas din doon sa mga pagtatalakay na a general who is secretary of the Philippine Charity Sweepstakes Office ay pinapapatay para yung pera ng PCSO ay makukuha nila pambayad doon, pang payroll doon sa mga pulis na may matutumba. So kaya, it became lucrative. Saan ka makakuha ng isang police institution which is civilian law enforcement
Hindi na siya civilian law enforcement kasi ginawa siyang gun for hire, bayaran. At yung mga pulis na mura, namumura o para sa tingin nila mura lang yung sahod nila, o di mag-moonlight din sila as tirador ng programa ni Duterte. Kaya nagiging systematic and programmatic po. So, ang tanong, ano ba itong case sa ICC? Crime against humanity. Paano nagiging crime against humanity? Ang tanong dyan, paano lalabas na Duterte masterminded the trigger to pull the trigger? Yun po yung kailangan sa ipalabas o kailangang lalabas sa pagsasakdal. Na sa dami ng namamatay, hindi yung kriminal hindi yung tirador Mananagot. ang mananagot dito sa ICC. Ang mananagot dito ang mastermind. Mastermind. O, yun po yung tinutumbok. So, Crime Ma'am against humanity. PB, nabanggit niyo yung systematic and programmatic na utos para pumatay ng mga tao, yung mga suspected drug addicts. So, nabanggit din ninyo kanina na dahil systematic and programmatic ito, yung nag-utos, may pamamaraan na ginawa para mapasunod ang kapulisan sa utos niya. At yan ay yung pagbibigay ng premyo, ng salapi, sa reward sa bawat mapapatay. Kaya talagang isa itong Kahit na krimen sino na lang. crime against humanity talaga to, walang duda. At kaya mas dumami ang biktima ng mga inosente dahil nga dito sa reward money. Dahil yung ibang mga gahaman na kapulisan sa kagustuhang kumita ng mas malaki, mas Yeah. maraming mapapatay, mas maraming kikitain. Di po Yeah. ba? Yun ang lumalabas talaga. At siya namin napatunayan dahil umabot nga sa mahigit 35,000 Pilipino, mga inosente, bata, tanda, at yung mga hindi nabigyan ng pagkakataon na iharap ang sarili nila sa korte para patunayan sila inosente, at yung mga nasasabi natin, totoo naman na may mga adik talaga. Maraming adik noong panahon na yun at marami pa rin ngayon. Ang sana, imbis na pinatay, obligasyon ng gobyerno, ng estado na ito ay gamutin, i-rehabilitate at hindi patayin. Di po ba? So, ang ano po namin, dahil yan naman napaliwanag yun ng mahusay at yan naman alam na rin ng mga maraming mamamayang Pilipino, yung mga zombies na lang hindi nakakaunawa kung ano talaga katotohanan na yan, bulag-bulagan pa rin sila. Ngayon po, tinalakay ninyo yung dahilan at yung systematic and programmatic na sistema ginawa ni Duterte para isakatuparan yung war on drugs. Nakaakibat ay yung EJK. Ngayon po, dahil siya ay nasa dahil na ngayon at nasa hawak na ng ICC, ang pangalawa po namin tanong, bakit ang ICC, ang korte na dapat maglilitis sa ginawang krimen ni Duterte against humanity? Ang International Criminal Court ang may partikular na jurisdiction or may particular na hawak sa usapin ng crime against humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Pagka ganitong uri ng krimen, ang International Court, kasi nasasakop tayo sa yung tinatawag nilang Rome Statute. Simula 2011 hanggang 2019 March, tayo ay sakop ng Rome Statute. So yung mga pangyayari na patayan simula nitong mga taon na ito, 2011 hanggang particularly November of 2011 hanggang March ng 2019, kung merong ginawang mga kasalanan si Duterte from this period, ay ito ay nasasakop sa International Criminal Court. Kasi ang nature, ang pagka sinasabi mong nature, ang karakter ng crime against humanity ay sa kanya ng International Criminal Court. Maliban dyan, tayo ay merong penal statute, yung tinatawag na Republic Act 9851, kung saan ang
crime against humanity ay maaring pasukin o maaring hawakan ng International Criminal Court kung hindi kayanin ng ating judicial system na litisin ang nagkakasala nito. So kanino namang kasalanan yan na simula noong panahon 2011 hanggang 2016 hanggang 2019, walang mga kaso na isampa laban kay Duterte at kung meron man, 5 lang. Sa libo-libo, 5 lang ang nakaabot ng homicide lang, hindi murder. So kanino naman kasalanan yon? Na ang ating korte nabura nga ang criminal justice procedure kasi ang batas sa baril ni Duterte ang umiiral. Kasalanan ba ng ICC yun na nakasulat din doon na pwedeng manghimasok ang isang International Criminal Court kung walang kakayanan ang judicial system ng isang bansa na litisin ang nagkasala ng crime against humanity. So kaya pumapasok ang ICC. Kung kaya ang korte ng international ang merong karapatan to intervene sa loob ng Pilipinas. So kahit sasabihin nila, meron, okay naman ang hindi totoo na okay. Kasi kung okay pa sa atin, hindi mangyayari yung patayan na ito. Hindi mangyayari na automatic babarilin ng isang tao na hindi man lang siya binigyan ng panahon makapagsalita sa korte. Kasi nga tinanggal ang criminal judicial process. Nung tinanggal yung ang criminal procedure, nung tinanggal ang criminal judicial system, ang isang criminal automatic pinapatay lang. Kasi nga, ayaw nila na magsalita pa yung kriminal. Sa atin, maaring gusto nilang i-wipe out ang kriminal dahil yung kriminal na yon ay makapagsalita laban sa kanila. So that's also another aspect. Why did you erase the criminal justice system in the Philippines? Tapos ngayon, magagalit ka kung manghihimasok ang International Criminal Court. Let the International Criminal Court intervene. Kasi ilang taon yun, 2011 hanggang 2019, 8 years. Walang mga intervention sa ating kriminal, sa ating mga korte mismo, sa pamilya ng namatayan. Hindi nila kayang isakdal ang pumatay ng kanilang kaanak. Hindi nila kayang ipagtanggol ang mga yung violation sa kanila. So, hanggang kailan magtitiis ang sambayanang Pilipino na magtikom bibig lang? Okay lang sana kung lahat DDS, hindi naman lahat DDS. Wala tayong magawa dyan. Sabi po nila nung sila ang nasa pwesto, gumagana naman daw po yung judicial system sa atin. Kaya meron daw pong 5 kaso yata na natapos na yung isa namatay daw po sa pneumonia pero may tama ng ulo. May tama ng bala sa ulo. Yun nga, di ba? Tingnan mo. Paano gumana ang judicial system sa atin? Inamin nila, okay? Inamin nila na napatay nila 7,646 dahil nanlaban. Okay, inamin nila. Ito, 7,646, namatay ito dahil nanlaban. Pinatay namin ito dahil nanlaban. Noong nasa hearing na, nasaan ang baril na ginamit ng nanlaban? 36 lang. There are only 36 weapons. Of the Naghihiraman po. 7,746 na nanlaban, hindi mo kayang ilabas ang kanilang mga ginamit na mga armas sa kanilang panglaban. So, saan nanggaling yung kanilang armas? Ang kalalabasan niyan, may mga witnesses on these accounts na may serial number pa nga, pula.
Kapag may serial number na ginamit doon sa body, tanim yon galing saan pa galing? Sa PNP office sa Krame. Kasi may red serial number. And the red serial number is a number that reflects the number of PNP Krame. So, sinabi mo nanlaban pero may baril siya at ang baril niya may red plate. Yung Ah, saan yung baril ng iba? Wala rin. So, nirecycle lang nila yung mga baril. Kaya nga, sa news report, sinasabi ng Rappler, tanim evidence. There is planted evidence in the body of the nanlaban. So, kaya nga, ang gulo-gulo. Inasunto si Maria Ressa. Di ba? Nag-label sila. Sinabi nga doon sa mga reporters, planted. Ngayon sa hearing, sasabihin mo, okay ang judicial process. Hindi nga umabot sa stage 2. Sa stage 2, yung stage 1, i-report lang. Sa stage 1 na report. Pero sa stage 2, meron bang court procedure? Wala. Walang court procedure. So, ineffective ang judicial system. Anong ginawa ng pulis? Inamin niya na nabaril niya. Pero walang investigation from the part of the Philippine National Police. Bakit nabaril at totoo bang nanlaban? Saan ang baril na ginamit? Wala. Hindi na. Tapos na dyan. Period. In fact, Ma'am PB, yung sa nakaraang hearing doon sa Senate, mismong yung kasalukuyang Department of Justice Secretary ni si Boying Rimulya, inadmit niya na from 2016 to 2022, talagang hindi umiral yung judicial system sa atin. In connection doon sa EJK, sabi nga niya, tinanong ng kapatid ng presidente, bakit nasabing hindi umiral ang sistema ng hustisya sa nakaraang 6 na taon ng gobyerno ni Duterte? Lalo na dito sa usapin ng mga pinatay na mga drug addict daw at saka drug pusher. Ang sabi ni Boying Rimulya, paano kami mag-iimbestiga? Kung wala kaming, tinanong na namin yung mga presinto, yung mga pulis, tungkol doon sa biktimang 6,000 na sinasabi nila, wala namang police report, ma'am. Ang sabi ng So talagang from the very start na umupo si Duterte at pinairal yung war on drugs, tulad ng sabi nyo kanina, sistematiko at programatiko, talagang kasama yan na hindi magkakaroon ng report para walang matrace na ebidensya laban sa ginawang pag-abuso ng kapulisan na order mismo ng Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte from 2016 to 2022. Yeah, systematic. Opo, talaga nga po. Bukod doon sa pinairal na pera na galing doon sa Philippine Charity Sweepstakes na pambayad o reward sa mga pumapatay na pulis, naging sistematiko rin yung pagtatago ng ebidensya. Di po ba? Dahil sabi nga, yun daw mismong ginamit sa Bulacan, yung ginamit na baril na sinasabing nakuha sa suspected drug na namatay, nakita rin sa Maynila, from Bulacan to Maynila, at yung baril nakita rin sa Laguna at kung saan-saan pang panig ng Pilipinas. Negros, yan. So, recycle yung ebidensyang baril na ginagamit laban sa mga suspected na napatay. Parang sa encounter, ganun din, di ba? Sa encounter. May mga long arms. Ilang ulit na ang retrato na yan. Lagi na lang may surrender, ganun pa rin ang mga armas na yan. So, Kaya lumala. They destroyed, itong sa kay Duterte, they destroyed the body of the crime. Lahat dinestroy nila at walang paper trail. Yeah. Walang paper trail. Professor, madako naman po doon tayo sa issue ng pagkakahuli at pag-aresto. Pakipaliwanag nga po kung bakit mali ang pananaw ng iba na nakidnap daw si Duterte. Una sa lahat, pagka sinasabi mong nakidnap, walang batayan ng search warrant. Kahit si Duterte is a prosecutor, hindi ka makalabas ng search warrant kung walang reklamo.
kung walang nakafile na judicial affidavits laban sa iyo. At saka hindi basta-basta ang International Criminal Court na mag-release ng isang warrant of arrest na walang naka-attach na mga complaints. Kaya nga, di ba, andyan na sila Matubato, andyan na sila Asierto, andyan sila Scanias. Yes. Ang marami pang mga judicial affidavits ng mga biktima. 181 pieces of judicial affidavits for 43 crimes. So, it's enough. Kasi kung 43, imaginein mo yung 43, magliliti sila. Sagutan yan, ping-pong yan ha. Prosecutor mag-present ng evidence, sasagutin ng depensa. Ang bawat taon, 2 hearing, 2 side. 43 divided by 2. So, ilang taon lang yan kung 43? Nasa 20 years lang yan. So, hindi ka pwede na magtatagal. Kasi, eto nga ang mga ebidensya, makapal. Ngayon, kukuha ka ng warrant dahil may 3 na lumitaw. Si Asierto, si Las Cañas, si Matubato. Lahat sila self-confessed to have witnessed Duterte himself. Hindi lang siya nag-uutos. Kasali siya sa pagpatay. Matubato said, si Duterte 8 times kasama silang 2. And Matubato, ano si Matubato? Anak ng isang CHDF. He was used by Duterte para mabuo ang death squad ni Duterte. Tapos nagsasalita si Matubato. At Isa mismo si doon. Duterte, at mismo si Duterte, ilang beses umamin na pinagyayabang niya, marami siyang pinatay. Meron pa siyang inuhulog sa helicopter na buhay. Di po ba? So ano pang sasabihin ng mga DDS Dutertards na kinidnap at walang Kaya nga, kasalanan? opo, yung 3 pari, di ko makalimutan yan, 2018, bago pinatay si Father Richmond Nilo at bago pinatay si Father Tito Paez o si Father Mark Ventura. Nagbiro si Duterte against the Catholic Church. Tapos sinasabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos niyo. Your God is stupid. Tapos next week, napatay yung 3 pari na yun. Tapos after pinatay yung 3 pari, nagbibiro na naman siya. Hindi ka pa mabaril niyan. Babaero ka, pari ka. Bakit mo ginaganyan? Inaamin mo na ikaw may kinalaman doon sa pagkamatay ng mga paring yun. At saka Ma'am PB, maputol ko kayo ha. Maisingit ko lang sa usapin yan. Hindi ba mismo si Duterte nagsabi, live, on air, sinabi niya na yung mga hindi naniniwala din sa mga paring yan, hold upin ninyo, kidnapin ninyo. Di ba? Inutos pa niya at nagbiro. Ewan biro ba o totoo na sinabi niya, yung mga pari na yan, maraming pera yan, yan ang hold upin ninyo at saka patayin ninyo. Sinabi niya yan eh. So, in connection niya doon sa sinabi niya na may 3 paring namatay. Tapos, Encourage the killing of the pari. oo, encourage siya talaga. So, walang duda na talagang lahat ng ito, hindi lamang sa usapin ng mga biktima ng EJK, ng mga suspected drug users and drug pushers, kundi yung mga kumokontra sa kanyang diktatorya sa nakarang 6 na taon ng 2016 to 2022. Even lawyers, ilang lawyers, pinakamaraming lawyers ang namatay sa termino ni Duterte, mas marami pa sa termino ni Ferdinand Marcos Sr. At siya na 67. Oh, 67. di ba ma'am, yan ay may datos, di po ba? Hindi yan katang-isip lamang, hindi yan chismis. Talagang totoo na may 67 lawyers na pinatay sa loob ng 6 na taon. 22 mayors at 22 councilors, no? And mayor and vice mayor combined 22. At saka may mga journalist, madaming journalist na pinatay. Pero ang pinakamaraming abogado na namatay, natumba, Sa termino ni ni Duterte. Yung mga abogado na nagpapakita ng pagkontra sa kanyang diktatorya. Basta So ma'am, opposition.
Patay. Dagdagan ko po yung tanong ni Kap Jean, ano po, ang tanong sa inyo kanina ay yung sa issue ng nakidnap daw si Duterte. Hmm. At meron din silang issue na problema daw ito ng soberenya, yung pagpapadala kay Duterte sa ICC ng gobyernong Marcos. True, ano yun, yung tawag dito, yung Interpol. Ngayon po, nabanggit yun nga yung sa soberenya. Ano po ang opinion niyo dito? At karagdagang tanong, nabanggit niyo rin kanina, ang giyera ng kontradroga na una ng pinondohan ng US State Department Operation Pacific Eagle. Pakipaliwanag nga po ito ng sa ika nga terminong mas madaling mainuwa ng ating mga taga-subaybay. Ano po ba yung programang yan ng US State Department na sabi niyo nga kanina, naging basihan ng gobyernong Rodrigo Roa Duterte para gawin itong war against drug at saka EJK? Ang sovereignty ay usapin ng pag-surrender ng buong bansa doon sa isang banyagang bansa. No? Pag isusurrender mo ang isang tao, isang kriminal sa isang korte internasyonal, hindi iyan paglabag ng iyong soberanya dahil hindi ang buong bansa ang sinurrender mo doon sa ICC. Isang tao na gumawa ng krimen sa loob ng ating bansa ay sinurrender natin sa International Criminal Court. That is not a violation of our sovereignty. Mali yun. Pero yung programa ni Duterte na galing sa isang bansa, inimplementar niya sa buong kapuluan, sa buong bansa, yan ay merong aspekto ng paglabag ng soberanya ng ating bansa. Pero walang tumayo laban dyan. Maari natin i-impeach si Duterte dati, dapat na-impeach siya. O maari natin ipatalsik sa pwesto sa batayan ng paglabag ng ating soberanya dahil yung war on drugs ay hindi naman talaga galing sa atin kundi galing sa ibang bansa. Gustong hawakan ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-implement ng war on drugs. Pero ginawa nilang isang moral panic, di ba? Kung ikaw ay kalaban sa war on drugs, adik ka. Napakabobo. Kung ikaw ay lumalabag kung ayaw mo dahil ikaw ay tulak, sino doon ang mga tulak na pinatay? Hindi mo dinala sa korte. Tapos sasabihin mo na sila lahat na namatay ay tulak. Okay, sabihin natin sila ay gumagamit ng drogas, pero mahirap pag sabihin mong sila ay nagtitinda at tulak silang lahat. Wala kang ebidensya doon. Saan ang binenta at ang pagbibenta? Saan ang resibo ng binenta ng tagtuglak? Ang daming tagtulak. Pero hindi sila pinapapatay ni Duterte. Sino doon sa mga namatay ay mga tulak? Ang maliliit na mga katawan na may Mahihirap trabaho. lang. Mga mahihirap ang pinapapatay. Kung ano ang dahilan, it's a war against the poor. It's not a war against the drug capitalist. Walang Bakit kapitalista. walang naipakulong na mga malalapit sa kanya na mga drug lord? May mga sinabi pa nga yung anak daw niya, pero di ko napapatulan yon dahil wala akong hinawakan. Ang gusto ko lang ipalabas na mismo itong mga biktima, ang karamihan sa kanila ay hindi talaga kapitalista sa droga. Hindi mga tulak sa droga. Mga hirap nga ng mga tao, mga nagtatrabaho. Mga simpleng squatter pinapapatay. Kasi ang madaling patayin ay mga mahihirap. Walang mayaman doon. Wala. Tapos yung isang Chinese national na sinabi ng tawag dito, ng PIDEA, kinonfirm ng PIDEA na drug lord. Incidentally, kumpare niya, inimbitahan pa sa Malacanang at pinagkape. Hanggang ngayon, hindi na natin nakita. Nakatakas na, nakalaya na. Si Diba? Peter Lim na, yun. Oo, meron pa silang mga photoshoot kung saan sa Malacanang.
at Kasal. magpapatuloy na ilang beses sila nagsama sa mga events, binyagan, kasalan. So yung tama yung sabi ni Kap Jing, yung mga close sa kanya na mga kilalang Si Michael big Yang. time drug lords, malaya. Habang ang mga pinagpapatay ay yung mga small time, suspected, at higit sa lahat, karamihan, halos mahigit kalahati dito ay mga inosente. Yung mga sabi nga ni ano yung sabi ni Bato? Ano? Lateral daw. Oh, collateral damage daw. Yung 4-year-old, si Skyler. Sabi niya, sorry sabi niya, shit happens, di ba? Sabi niya. Yeah, Shit shit happens. happens. Yun ang sinabi niya sa mga biktima, kawawang biktima. Kaya sana, sa darating na mga araw, linggo, lumabas na rin ng warrant of arrest niya si Bato. At nang Hanggang Mayo lang. madagdagan naman ang bitbitin sa balikat ng mga pamilya ng biktima ng EJK at ng mga kaluluwang patuloy na nananaghoy para sa hustisya sa ginawa sa kanila. Yun. So, Kap Jing, ang Professor, kanina, Prof, kanina po nabanggit nyo yung MO32, EO70, Oplan Sauron 1 and 2, Oplan Tukan Double Barrel. Pakipaliwanag nga po kung ano itong mga ito. Ito yung mga partikularisasyon sa Oplan Kapanatagan. It's a copycat ng Plan Colombia, Plan Merida or Merida Initiative sa Mexico. Ito yung programa ng Contras ng CIA para hawakan ang mga bansa na dating mga kolonya at neokolonya sa pamamagitan ng WOT, kasi meron ding WOT. Yung WOT, War on Terror, yung pondo 6.5 million per annum, WOD, nakapasok doon sa window ng WOD, pinunduhan yon. Ang particular ay una, MO32, 5 provinces. Bicol, Negros, Samar, Negros, no, meron basta 5 provinces. Ang nakasaad doon sa Memorandum Order number 32, i-arrest ang tinatawag nilang lawlessness. So, ang system nagmamanufacture ng 100 hanggang 200 na warrants of arrest ang isang korte. Pero malabo kasi halimbawa sa Negros, dito sa korte sa Region 7, Branch 10 ni Judge Soliver Peras, ginagawa ang mga warrants of arrest. Anong laman ng warrant? Ang laman ng warrant, merong isang informant doon na may kinalaman siya sa isang witness siya, isang informant or witness about the felon, no? About the case, about the felony. Pero dapat yung warrant ay final sa korte kung saan yung jurisdiction ng tao. Halimbawa, kung gihulngan, kasi karamihan sa mga pinapatay taga Negros, dito sa Cebu ang warrant of arrest. Pinroduce ni General Dibold Sinas, Colonel Ruina Garma, hindi ko makalimutan yun because I was Karapatan Central Visayas nung inimplement ang Memorandum Order number 32. Pinapatay ay Negros, Santa Catalina, Buena Vista, Gihulngan, tapos biglang tatawag yung mga membro ng kaugmaon kay MP. Natutulog ako, 3:00 ng madaling araw. Ma'am, pinapatay kami dito, ganyan. Ano nangyari? Composite ng kuan ay galing Cebu, PNP, mga CAFGO, etc. Pumapasok dito, tapos tinatadyakan yung mga pinto, tapos automatic na binabaril. May tangki de guerra sila. Nilagari nila ang mga pamayanan. Tapos automatically, tatadyakan nila yung mga pinto ng mga mahihirap. Tapos hanapin nila yung mga tatay na magsasaka. Hindi pa man natulog madaling araw.
Hindi pa nga makaahon, babarilin. Ganyan ang MO32. Ang Executive Order number 70, tinatawag Whole of Nation Approach. Dati na yun ang mga Whole of Nation Approach. War on Terror, Whole of Nation Approach. Tapos yung Oplan Tokhang sa urban poor communities. Oplan Tokhang double barrel reloaded yung pangalawa. Mga urban poor communities, ganun din, tadyakan, automatically natutulog dyan, bang, titirahin. Sus, magugulat yung mga kapitbahay kasi kumpul ang ating mga bahay ng mga squatter. Tapos papasukin ng mga PNP, tag-5, tag-10. Ang dami nila, papasukin nila yon, hanapin nila yung natutulog. Tapos automatic nila barilin, hindi pa nga makapagsalita. Pero sa Duterte, anong ginawa nila? Meron pang bigyan mo ako ng aking doktor. Wala akong counsel, pero andyan si Miguel Dia. Meron pang kinidnap. Anong kinidnap? Hindi pinagbabasahan. Ang arte-arte nyo, kung yung mga biktima, automatic pinatay nyo. Mm. Nangyari, nilagari nila yung Negros, nilagari ng mga tangki de gera. May mga sniper pa sila sa urban poor noong Oplan Tokhang double barrel. May sniper pa sila sa ibabaw ng mga building sa Cebu. Tapos may mga tangki de gera at ni minsan we have not seen 50 o mga batalyon ng militar na may M203 na nakamarcha sa daanan namin noong panahon lang ni Duterte. Oh, speaking of sniper, Ma'am PB, huwag natin kalimutan na yung pumatay doon sa mayor ng Tanawan na sniper, ha? Oh, sniper yun, kay Mayor Halili. Oo, di ba? So, bago ko ibato, ma'am, yung pang-anim na tanong, ano po? Gusto ko lang i-acknowledge muna natin yung ating mga kasama ngayong gabi sa live episode natin. Siyempre, si Cap Egay Bonson, magandang gabi mga ka-telecaster. Sabi niya, at siyempre, ang may bahay ng chairman ng Migrante Bologna, si Cap Ditz Centenio de Jesus, sa may bahay ni Cap Jean. Si Cap Cesar Concha, magandang gabi daw sa lahat. Si Ma'am Mel Bauzon, si Ma'am Chris Marie Saldivar, bumabati ng magandang gabi sa lahat. Si Ma'am Lina Flor Lansang, si Cap Nimpa Sanigan, si Ma'am Nelma Legaspi from Netherlands, si Sir Andrew Capagal, Duterte should be jailed, ang sigaw niya. At ang sabi ni Cap Nimpa, impeach Sara Lustay, magandang gabi mga OFW. At siyempre, ang miss na natin dito sa Ugnayan sa Ipapawid. Inaantay natin ang pagbabalik. Si Cap Rene Valenzuela, sabi niya, mayaman po yung mayor ng Albuera Leyte, mga kompetensya ni Duterte sa illegal drugs. Yan ang sabi ni Cap Rene Valenzuela. At sa mga kasama nating ngayong gabi na hindi namin nakikita, paumanhin po. At talaga lang Si Bishop Ablon, nanonood. yan. Eligayo, si Viola Ebrador, Yung. Andrew Dapagal. Sabi ni Bishop, jail Duterte forever. So, tag dito. Ang question ay number 6, ma'am. Meron akong tanong na pang-anim. Ito po ang karugtong na tanong namin doon sa MO32 Executive 70. Ang sistema ng criminal justice na binarin ni Duterte ay pinalitan ng sistema sa kill. Ano po? Ibig sabihin, naging systematic ito. Tulad ng binanggit nyo sa umpisa kanina, systematic at programmatic. Yung kill. Pwede bigyan nyo ng konting idea. Although alam na naman ng mga Pilipino kung paano in-implemento. Hinimay nyo na kanina. Paano ito ginawa? At ano yung pamamaraan na ginawa ng gobyerno Duterte sa utos ni Duterte na sistematikong kill from 2016 to 2020? Ang program ni Duterte, murder, di ba? Murder policy, the murder policy. Kasi nga, merong pera sa murder policy. Pero, sa pagkakaalam natin, may quota kasi may pera eh. So you must make a report, may kaakibat na report, may corresponding report na i-justify mo na ito yung
ito yung pinaggagastahan mo sa pera na ni-release ng tagabigay ng pondo na yon. Pero kailangan awayin niya ang mga institusyon na nananawagan ng karapatang pantao. So um, meron siyang isang public pronouncement na inaayawan niya yung human rights. Walang human rights violations. At saka, kahit sa Negros, yung Provincial Ordinance number 5, nilabas yun. Kapag mag-uusap tungkol sa human rights, hindi nirespeto ng Provincial Ordinance number 5 sa Negros. Kasi, yun sa panahon ni Duterte mismo na hindi pwedeng gamitin, you cannot invoke human rights para makapasok ang Oplan Kapanatagan, para makapasok ang Executive Order number 70, para maka-implement ng Oplan Sauron 1, Oplan Sauron 2. Kinakausap ko yung Chief of Police mismo sa Negros. Kinakaharap ko yung Chief of Police sa Cebu, si Dibold Sinas, General Dibold Sinas. Nag-file ako ng kaso sa Ombudsman. Umabot sa Muleo. Anong ginawa ni General Sinas at ni Garma sa akin? 2:30 ng hapon, tuwing magkaklase ako sa aking kasaysayan 1, tinatawagan ako sa opisina para ipa-withdraw ang kaso na sinampa ko sa Military Ombudsman. So, kapag tinatanong natin na yung question kanina na patungkol sa kill, 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 hindi sumusunod sa isang constitutional provision. Wala eh. Wala yan sa Consti na tingnan mo yung Bill of Rights. That's ang sa Bill of Rights sa Constitution, hindi nakasaad doon na pwede mong patayin ang tao. Ngayon, kahit nga hulihin mo ang tao, kailangan na bigyan mo siya ng doktor. Di ba? Si Duterte hinuli. Humingi siya ng kanyang mga kamag-anak na kailangan makakita sa kanya. Ina-assert ni, sino nag-a-assert niyan? Si Bato de la Rosa, si Peter Cayetano. Ba't di siya binigyan ng karapatan na makita ang anak niya? Pero kung si Duterte ay nag-implement ng kanyang murder policy, kahit man lang makasagot sa korte, kahit man lang dalhin sa presinto at ilagay sa preso, hindi na kailangan. Automatic na barilin lang siya. Pwede na siyang patayin. Kasi nga, ang sa Oplan Tokhang neutralize. Pag sinasabing neutralize, ang ibig sabihin nun, kill, murder. And then publicly he pronounced, walang karapatang pantao kapag usapin ng tula, kapag usapin ng drug lord. Pero hindi drug lord ang pinatay. Walang batayan na drug lord sila. Automatic sila pinatay. So pwede chismis lang. Pwede trivia lang na ikaw ay pinagdududaan on the basis of, kwentong walang resibo, sabi-sabi, pwede ka nang patayin. So that's automatic murder. Kaya nga, yun yung kill, kill, kill. Kahit hindi ka nasakdal, kahit hindi ka nakumbikto, automatic kang patayin. Kung merong death penalty, kailangan mo na i-convict tapos patayin, di ba? May mga bansa na may death penalty. But still, you have to go through court. Kailangan ang judicial procedure, kailangan ang criminal justice procedure na mapatunayan kang may kasalanan sa kakabitayin. Pero automatic ka binitay sa Oplan Tokhang, Oplan Sauron 1, Oplan Sauron 2, Oplan Kapanatagan, automatic kang papatayin kahit hindi ka nakumbikto sa iyong kasalanan. On the basis of yung info na sumasama sa kanila. Yung mga info, hindi naman sila ang korte, info lang sila. Nga. At malamang, kalimitan dyan talaga, totoo naman ito, nangyari ito.
Yung iba nga, ginamit pa yung drug list na yan para lang makaganti sa mga personal nilang kaaway. Yung iba magre-report na addict ito kahit hindi naman. Dahil kaaway lang niya, kapitbahay niya na hindi niya kasundo, kamag-anak niya na meron silang personal na away or alitan, at para makaganti, isinasama ito sa drug list, at yun na nga, sa kasawiang palad, namatay nang walang kalaban-laban at wala naman talaga kaugnayan sa droga. At hindi natin sinasabi na lahat na may kaugnayan sa droga ay dapat niyang pinatay. Tulad ng ating panawagan kanina, sinasabi natin, ang drug user ay dapat ay ginagamot at nire-rehabilitate at hindi pinapatay. Di po ba? So, automatic, hindi automatic, no? Kahit na kriminal ka, kahit si Duterte, kriminal siya, hindi naman sasabihin ng International Criminal Court na papatayin siya. Bibitayin o ano, di ba? Wala, o kahit ano, wala namang parusa dyan na bitay. Ang parusa lang dyan, preso ka lang. Reklusyon. Yun po ang pagkakaiba, ma'am eh. Yung mga 35,000 na pinatay, hindi binigyan ng due process. Tapos ang sigaw ngayon ng mga Dutertans, justisya daw due process para sa tatay nila nakakulong. Kaya nga nakakulong doon dahil may proseso di ba? Oo. Di ba, ma'am? Swerte pa nga niya. Yun, ang nakakatuwa dyan, si Duterte ay isang demonyo, tapos tayo nagdadasal sa Diyos na ilabas siya sa selda, yung demonyo ilabas sa selda. Panahon ngayon ng Kwaresma. Ba't tayo nagdadasal na ang demonyo ay lalabas? Ba't kailangan lapalabasin yung demonyo? Nakakahiya po sa pagiging Katolikong Pilipino. At ang daming Katolikong Pilipino na DDS ngayon. May Oo, toba. naunahan ako ni mama. Naunahan niyo ko. Sila at nagsisindi ng kandila na sana ang tatay digong nila ay makalabas. Paano na ang mga pinatay ni tatay digong nila? Tapos ang sigaw ng partner niya, lahat daw ng mga involved sa pagpapakulong kay Duterte ay mapupunta sa impyerno. Paano mapupunta sa impyerno yung nagpakulong? Yung asawa niya, demonyo Kaya na niya nagpapatay ng sabi, 35,000 na inosenteng Pilipino, di ba? ang Diyos So, sila, ma'am, ang tanong dyan, saang Diyos nga sila nagdadasal? Sabi ni na nga mo, Duterte, sabi ni Duterte, your God is stupid. Tapos, ang simbahan nila, iglesia ni Kingoy at si Kibuloy. Paano yun? Hindi, bago ko ibati yung pampitong tanong naman. Total naman, kayo nag-open yan tungkol sa demonyo si Duterte at saka yung mga DDS na hindi natin maunawaan kung paano nilang nagagawa na sila'y sumasamba sa simbahan tuwing linggo. Ha? At ngayon, panahon ng Kwaresma, mahal na araw, siguradong karamihan sa mga DDS zombies na yan ay magbibisita iglesia pa. Samantalang nung panahon na binababoy ni Duterte ang simbahan, ang mga kaparian, na kung saan sinabi pa nga niya, your God is stupid. Hindi ko alam kung saan nila inuhugot yung kaisipan na si Duterte ay kailangan daw ay, sabi nga kanina, nagtitirik pa ng kandila, nagsisilip pa ng kandila, nagdadasal pa ng kung ano-ano, sinasambit pa yung mga kanta ng simbahan para lamang daw maligtas si Duterte. Hindi ko alam kung saan nila inuhugot yung mga bagay na yan at paniniwala na yan na ika nga ay irony sa mga pinagsasabi nila yung kanilang mga inaasal naman ginagawa sa pang-araw-araw. Ma'am, in connection po dito sa hearing sa ICC, alam na natin si Duterte ay nakakulong at sabi nga natin doon ay mabubulok. Yung pong defense team niya, defense team ni Duterte sa ICC, merong panawagan sa korte ng ICC na kung saan ang sabi po nila, hinihiling nila at kino-question ang identification ng mga testigo ng mga biktima ng EJK at complainants. Ano po ang masasabi niyo dito? Ito ba ay sa tingin niyo ay may pag-asa ba itong hinihiling nilang ito sa mga judges ng sa korte ng ICC na mapagbigyan sila? Ano ba ito? Ito ba ay ano sa tingin niyo ito? Ito ba ay makatao? Itong ginagawang ito ng defense team ng parte ni Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Yung ginawa ni Counsel Kaufman ay nagpapakita na wala siyang scientificong pag-aaral
tungkol Knowledge. sa kalagayan ng lipunang Pilipinas at ano ang kalagayan ng mga Pilipino kung bakit nagkaroon ng isang kriminal na Duterte at anong uri ng mga biktima ang binibiktima ng isang kriminal na katulad ni Duterte. Hindi niya naintindihan ang power structure kung bakit Mhm. nagawa ni Duterte na itong maliliit na mga tao ang kanyang bibiktimahin. So, Kaufman lacks yung sociology of jurisprudence, yung sinasabi natin, kung ikaw ay merong scientific na analysis sa iyong jurisprudence, ang batayan dito, kailangan kilalanin mo ano ang social space, ano ang sosyal na espasyo kung saan nakatayo ang iyong kriminal at bakit siya nakagawa ng isang krimen sa isang biktima. Ano naman ang kalagayan ng biktima? What is the social space kung saan yung biktima ay nakatayo at bakit siya naging biktima sa kriminal na ito? So pag hindi mo naintindihan yan, wala kang scientific basis, mahirapan kang gumawa ng isang pag, pag-analyze o pagsuporta sa iyo, pagka-counsel sa iyong kliyente. So, automatic yun. Ma-disqualify, ma-discredit siya as a counsel because wala siyang observation. Kumbaga, meron kang observation, participant observation, hindi ka taga Pinas, taga malayong bansa ka. Anong kinalaman mo at anong alam mo doon sa nangyayari sa bayang Pilipinas? Yung mga Filipino lawyers na nag-assist sa kanya, mas lalong loko-loko. Kasi, bakit sila nagdidemand ng isang type na card, ID card, na hindi nga kakayanin ng ordinaryong mga tao? At dito, makikita na ang biktima ni Duterte ay naging mali doon sa programa niya, War on Drugs, kasi hindi nga makaka-afford ito. Mga ordinaryong mga Pilipino, mga mahihirap. Kaya nakikita na Duterte is really a criminal at mas lalo makukonvict siya on this basis. Kasi powerless ang binibiktima niya. Samantalang siya ay presidente. How could you be president? And when you sit in office, i-order mo na papatayin ang mahihirap. So automatic yon na systematic and programmatic killing. So automatic yon lalabas, criminal against humanity ka. Mhm. So, bago iba to ni Kabjin yung huling tanong, merong comment si Ma'am Chris Maricel Dibar. I heard Kaufman will step back soon. Posible yan dahil hindi naman isolated case na si Kaufman umurong sa isa niyang kliyente. At shout out do sa kamag-anak ko si Ate Marilu Aberion from Milano na nanonood ngayon sa ating episode. Shout out. So, Kabjin, Oh, mahaba-haba na yung ating natalakay. Sa extended. oras na alas 10:14. Ma'am, ano po ang mensahe ninyo at panawagan sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, lalo na sa mga DDS, OFWs dito sa Europa at sa ibang bansa? Mga kababayan, lalo na doon sa hindi pa nalilinawan o hindi nakakaalam, maintindihan ko na hindi nyo nakita kung ano ang nangyayari sa bayan natin noong panahon ng pagkahari ni Duterte. Maintindihan ko na dahil nakapusta kayo, nandyan ang puso nyo. Pero hindi pa huli ang lahat. Kasi magkakamali tayo kung hindi tayo mananawagan ng hustisya para sa mga namatayan at mga biktima na inosente. At hindi ako naniniwala na tayo ay susuporta doon sa isang rally dito sa Europa, iwanan natin ang trabaho natin para lang pupunta tayo sa, pupunta tayo doon kina Sara Duterte, kina Hanilet, kina Kitty Duterte. Kung hindi sila nagbabayad sa inyo, tiyak ako na meron kayong tinatanggap. Po, sa isipan na lang natin para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Ang panawagan ay itigil natin yung patayan, ibalik natin yung sistema ng hustisya sa atin. Kasi
Kung hindi tayo ang natatamaan ngayon, darating ang panahon na tayo ay maghahanap ng isang plataporma na makapagsalita at maigiit ang ating mga karapatan. Kaya kailangan na buhayin natin ang criminal justice system sa atin. Magandang gabi sa ating lahat at sa mga caps dito. Maraming salamat po sa inyo na ako'y binigyan niyo ng pagkakataon na makapagbahagi sa gabing ito. Maraming ang salamat po, Prof. Yes, Kap Jean. Oh, maraming salamat, Prof. Sana pa maging guest pa namin kayo sa mga susunod na talakayan. Oo nga, Ma'am PB, isang malaking karangalan po sa part namin ng Ugnayan sa Himpapawid, sa aming direktor na si Kap Edu Del Carmen, si Kap Jean, ako, at sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi at sa mga susubaybay pa sa episode na ito, kami po lubos na nagpapasalamat, si Kap Ditz, na ika nga ay naging bahagi kayo ng programa at naipaliwanag ninyo, hinimay ninyo isa-isa sa terminong ika nga ay layman's term, yung mga bagay-bagay na nakapaloob sa kasalukuyang kinalalagyan ngayon ni Duterte at kung papaano ito nagsimula at kung papaano ito ginawa. Kaya ang tangi lamang po namin masasabi ay maraming salamat at hanggang sa susunod. Ma'am PB. Maraming Maraming salamat. salamat po. So, Santa. at dahil dyan tayo natatapos sa pag-usapan ngayong gabi, Panawagan. panawagan po tayo ngayong gabi. Panawagan po natin ngayong gabi, patuloy na panawagan para sa pagpapalitaw kina Badzu de Jesus at Dexter Kapuyan, pati na ang iba pang desaparecidos na ngayon ay may bilang ng 16 sa ilalim ng gobyernong Marcos Duterte. Magpapatuloy ang mga programa at pagkilos pati na rin ang paghahain ng mga petisyon para sa advokasya ng pagpapalitaw sa mga sapilitang iwinala ng Estado at paghihintay na maigawad ang hustisya sa lahat. At tulad po na lagi naming hiling, laging subaybayan ang Ugnayan sa Himpapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, Ika-9 hanggang Ika-10 ng gabi. At pagbati. Sino man sa lahat po. Kap Edwin, update ko lang kanina ay yung hearing sa case conference sa Supreme Court para do sa kaso nila Dexter Kapuyan at saka ni Badzu de Jesus. Bukas meron ulit. At least ngayon, nakikita natin na kahit pa paano lumalakad ang hustisya. Di ba? Malapit ng hustisya para sa hinahangad natin lahat para kay Badzu at saka kay Dexter Kapuyan at sa 16 na kasalukuyang nawawala at dinukot ng Estado. So, happy birthday po! Which is on April? April 27. Kap Jean. Ano eh? Sa April 27 po yung launching ng Duterte Panagutin sa Italy. Ang magiging guest po natin, a convener ay sina Father Albert Alejo. At saka, sin pa? Si Attorney Chrissy Conti. April 27 po yun. So, mga kaugnayan. Pagbati. Sige. Ano ko lang, Kap Jean, ha? So, sa mga kaugnayan, saan mang panig ng mundo, April 27 po, launching ng Panagutin si Duterte. Ang ating pong mga guests, mga convener ay si Father Albert Alejo at saka si Attorney Conti. Ha? Huwag po kayong mawawala. Magsama-sama po tayo. So, pagbati, Kap Jean. Ay, yung mga nagdaos ng kaarawan at magdadaos pa sina happy birthday kina Joy Alvarez kahapon at si Adele Ignacio ng Philippine Women's League. At tapos ngayon naman ay birthday ng ating member sa Migrante Bologna si Big Mac Bermudez. Sa mga nagdadaos po ng mga kaarawan at anibersaryo, auguri. Muli po, yung babatiin ko ulit yung kapatid ko na nag-birthday noong April 4, si Abelardo Reyes. Happy birthday, Abel. I love you.
Love you too. Oh, pagkain ng buhay, Kap Jean. Okay, pagkain ng buhay. Pagkain ng buhay mula sa banal na aklat ng Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 10. At ang diablo na dumayo sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila ay pahihirapan araw at gabi, magpakailan paman. Amen. Tayo Tapos nagtatapos. tapos ngayong gabi, gusto lamang po nating i-acknowledge at pasalamatan ang ating newscaster sa episode na ito, si Ma'am Cresy Del Carmen. At syempre ang ating direktor na walang sawang nagpapakapagod para magkaroon tayo ng malinaw at magandang programa tuwing Huwebes ng gabi, si Kap Eddie Del Carmen. Kap Jean, magsaluti na tayo. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay sa atin sa Pilipinas, dito sa Europa. Jean De Jesus po ng Migrante Bologna. Magandang gabi po. So, ngayon pong gabi, sa ating programa, tinalakay ni Ma'am PB, hinimay lahat ng mga bagay-bagay na pinag-ugatan, pinagmulan, kung bakit si Rodrigo Roa Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC, sa Netherlands, The Hague. Sana ito'y magsilbing, magbulat, mind opener sa ating mga kababayan, lalo doon sa mga patuloy na nagbubulag-bulagan, pipi at bingi, bunga ng kanilang fanatismo sa kanilang leader. Sana'y maging bahagi ito, programang ito ngayong gabi, sa kalinawan ng kanilang kaisipan ng kung ano yung naging epekto ng mga ginawa ni Duterte, hindi lamang sa 35,000 Pilipino na pinatay na parang mga pusa at daga, kundi sa kabuuan ng bansang Pilipinas na iniwanang lubog sa utang at puno ng korupsyon. So ito po si Edwin Reyes, dito po sa Tuscany, Italy, muli at nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsubaybay dito sa Ugnay sa Himpapawid. Hanggang sa muli pong mga episode pa. Maraming salamat. Maraming salamat, Kap Jean. Thank you very much. Mabalo.